Hello! Kumusta mga kaanasaga? Ito na ang One Piece episode 1139. Ihanda na ang sarili at sabay-sabay nating panuorin ang buong recap ngayon. Nagsisimula ang episode sa malakas na tunog ng alarma ng Buster Call na umaalingaw sa buong Egghead. Lubos ng magulo ang sitwasyon. Ang mga Marine na dati ay kalmado at maayos kumilos, ngayon ay nagkakagulo, nagsisigawan sa takot habang nagmamadali papunta sa pantalan. Hindi naman sila masisisi, ang buong isla ay malapit ng pasabugin ng sarili nilang puwersa. Karamihan sa kanila ay walang alam kung bakit ito iniutos. Mga sundalo lang sila na sumusunod sa utos at sinusubukang takasan ang tiyak na kapahamakan. Si Vice Admiral Dahl ay sinusubukang kumbinsihin sina Saturn at Kizaru na lisanin ang lugar. Pero sagot ni Saturn, na may malamig na kumpiyansa na parang isang Diyos, mananatili kami sa isla kahit pasabugin pa ito. Para kay Kizaru, ayos lang ito dahil isa siyang Logia user na kayang lumipad gamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Pero si Saturn, mabilis siyang maghilom, pero kung ang anyo niya ay galing din sa Devil Fruit, lulubog pa rin siya sa dagat. Iniisip ni Dahl kung inaasahan ba ni Saturn na babuhitin siya ni Kizaru, o baka mayroon pa siyang ibang kapangyarihang hindi pa ipinapakita. Habang litong-lito si Dahl sa pagsubok na iligtas ang nakakataas sa kanya, biglang naging seryoso si Kizaru at mariing sinabi sa kanya na umalis. Hindi na siya nagtanong pa, alam niyang wala ng puwang para sa diskusyon. Samantala, halos mabaliw na si Dr. Vegapunk. Hindi niya maintindihan kung bakit mag-uutos si Saturn ng Buster Call sa Egghead. Gusto mo akong patayin? Sige, marahil iniisip niya, pero ang islang ito, fan ng makabagong siyentipikong pananaliksik, mga prototype, at mga pabrika. Isang tropikal na isla sa gitna ng taglamig, isang pambihirang tanawin. Alam niyang ang pagsira dito ay makakasama sa buong mundo, magbabalik sa sangkatauhan ng 100 taon sa nakaraan. Nakiusap siya kay Saturn na magbago ng isip. Tinawag pa niya si Kizaru, ang dati niyang kaibigan, pero hindi na siya matingnan nito sa mata. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ayaw talaga ni Kizaru sa sitwasyong ito. Pero hindi natinag si Saturn. Nagbigay ito ng mahinang dahilan, baka may tinatago ka pang makakasama sa world government. At pagkatapos ay binitawan ang matinding pahayag, hindi na kailangan ng mundo ng karagdagang pag-unlad. Para kay Saturn, tama yun. Kapag nasa kamay ng tao ang teknolohiya at impormasyon, mas mahirap para sa isang mapanupil na gobyerno na manatili sa kapangyarihan. Maaaring magbahagi ng balita ang mga tao nang walang kontrol mula sa pamahalaan, at maaari silang lumaban pabalik. Yumuko si Vegapunk, nananabik na ipagtanggol ang kanyang imbensyon at kung paano ito makakatulong sa sangkatauhan. At doon na naalala ni Saturn, na parang matandang demonyong gagamba, ang isa pang kwento para lalong saktan si Vegapunk. Alam niya ang tungkol sa barkong ginamit para lumikas ang mga mananaliksik mula sa isla kahapon. Dapat ay nakaalis na sila bago pa dumating ang blockade ng Marine. Pero nakita pa rin sila ni Saturn, at iniutos niya sa isang barkong pandigma na humiwalay sa pangunahing puwersa para habulin at patayin ang mga inosenteng yun. Halos hindi makapagsalita si Vegapunk sa pagkabigla. Dinagdagan pa ni Saturn, sa lahat ng nangyari, natural lang na isipin na may ilan sa kanila na nakakaalam tungkol sa Void Century. Nagsisiguro lang ako, doon na nakahanap ng boses si Vegapunk, galit na sinigawan si Saturn. Wala ni isa sa kanila ang may ginawang krimen, kahit sa pamantayan mo. Isa itong malawakang pagpatay. Ginawa ni Saturn ang Buster Call sa Egghead na mas matindi pa kaysa sa nangyari sa O'Hara. Kahit si Spanday noon ay pinaalis muna ang mga inosente, pero si Saturn, walang pakialam, gusto niyang walang matirang buhay. Sinisi pa niya si Vegapunk, na lahat ng mamamatay ay kasalanan nito dahil sa paglabag sa pagbabawal na imbestigahan ang Void Century. Tinawag pa niyang kasakiman ang pagnanais ni Vegapunk sa kaalaman. Hindi niya maintindihan ang pananaw ng isang tao, na lahat ng ginawa ni Vegapunk ay para sa kapakanan ng sangkatauhan, hindi para sa sarili. Halos wala ng Marine sa isla. Sumampa na silang lahat sa mga barko, at tanging ang mga pacifista na lang ang naiwan. Malapit nang maging handa ang lugar para sa pambobomba. Pero hindi lang nakaupo ang Straw Hats. Sina Frankie, Sanji, Atlas, at ang walang malay na sina Kuma at Bonnie ay nakarating na sa vacuum rocket. Dahil wala ng Marine at abala si Saturn sa pagmamalaki, walang pumipigil sa kanila.
Pero naalala ni Bonnie ang problema, naiwan si Vegapunk. Ngumiti lang si Sanji at sinabing huwag mag-alala. Hindi maganda na mahati ang puwersa nila, pero nangako si Luffy na ililigtas ang matandang siyentipiko. At kung may makakapagligtas dito mula kay Saturn, iyon ay si Sanji, lalo na't babae ang humiling sa kanya. Pagkasakay ng 4 sa rocket, agad na umalis si Sanji at tinawagan si Nami. Kailangan nilang ayusin ang susunod na galaw. Hindi maganda ang sitwasyon sa Lobe of Fate, lalong lumala nang malaman nilang tatamaan sila ng Buster Call. Agad na nagpanik sina Usopp at Chopper. Si Robin ay wala pa ring malay, kaya si Nami ang kumilos at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Sanji. Patuloy pa ring naglalaban sina Zoro at Rob Lucci, pero papunta na si Jinbei para pigilan yon. May mga natirang natural na ulap na naging suporta sa mga nagyelo. Dahil dito, parang dumudulas lang sa lupa ang Sunny. Pero may isang malaking problema, wala silang paraan para pigilan ang Sunny kapag umabot ito sa dulo ng labo phase. Hindi pwedeng mag-angkla sa ulap, kaya kung wala silang maisip na solusyon agad, dir-diretso itong mahuhulog sa Frontier Dome. Kapag nangyari yon, mababaril sila, babagsak, at may iwan ng Straw Hats na walang masasakyan. Habang nauubos ang oras nila, halos lahat ng barko ng Marine ay nakaalis na sa pantalan. Napansin nila na may proteksyon pa rin ang itaas na bahagi ng isla, kaya plano nilang sirain yun sa pamamagitan ng puwersa. Nagsimula ng magpaputok ng kanya ng bawat barko papunta sa Egghead Island. May isang barko na nagtangkang pigilan ang pambobomba dahil hindi pa nakakasakay lahat ng tripulante nila, pero wala ring nagawa. Opisyal nang nagsimula ang Buster Call sa Egghead. Pati ang mga pasifista ay sumali, gamit ang kanilang mga laser para wasakin ang mga parte ng islang dati ay maganda. Walang magawa si Dr. Vegapunk kundi panoorin habang winawasak ang lahat ng kanyang ginawa. Ang lugar na ito ang kumakatawan sa maliwanag na kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap, at ngayon, gumuho ito sa harap niya. Pero kahit ganito, hindi pa rin tumitigil sina Atlas at Franky. Malapit nang makarating ang rocket sa Lab Stratum. Aliw na aliw si Franky sa bilis nito. Ngunit habang umiikot ang kapsula sa paligid ng isa sa natitirang gusali, isang napakaliwanag na ilaw ang tumama sa direksyon nito. Ang espada ni Kizaru ay kasing bilis ng rocket, at ngayon ay ginamit niya ito ng todo. Hindi lang niya sinira ang tubo, pinutol pa niya mismo ang rocket sa gitna. Tanging isang espada na gawa sa liwanag lang ang makakagawa ng ganitong bagay sa bilis na ito. Dahil wala ng tubo para gabayan ito, lumilipad na nang wala sa direksyon ang sirang rocket, at walang humahawak para protektahan ang mga sakay nito. Galit na galit si Sanji, inaatake ni Kizaru ang mga taong hindi naman lumalaban. Sumigaw siya kay Bonnie na pupuntahan niya ito para iligtas. Nakakita si Saturn ng pagkakataon para sa kanyang malupit na biro. Inutusan niya ang mga pasifista na barilin ang mga taong nahuhulog mula sa langit. Nakakatawang malupit para sa kanya na si Kuma, ang lalaking isinakripisyo ang buhay para iligtas si Bonnie, ay gagamitin ngayon ang kanyang mga kopya para patayin ito. Itinaas ng mga higanteng robot ang kanilang mga kamay at sinimulang i-charge ang kanilang mga laser. Pero bago sila makaputok, ang totoong Kuma, kahit halos wala ng malay, ay hinayla si Bonnie at tinakpan ito ng kanyang katawan. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. At ngayon na siya ang pinakamalaking target, malamang ay maprotektahan din niya sina Franky at Atlas mula kay Saturn. Para kay Saturn, walang saysay ang lahat ng ito, isang walang kabuluhang laban sa hindi maiiwasan. Hindi niya talaga nauunawaan ang sangkatauhan. Tumingala si Dr. Vegapunk na walang magawa. Ang ideya na, matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Bonnie, kailangan pa niyang makita na ang sarili niyang ama ang papatay sa kanya, masyado nang mabigat para sa matandang siyentipiko. Matagal na niya itong iniisip mula pa nang malaman niyang naging pirata si Bonnie. Alam ni Vegapunk na darating din ang panahon na makakasalubong niya ito sa ganitong sitwasyon. Pero wala siyang magagawa, patuloy pa rin ang mga pacifiste sa pag-charge ng kanilang mga hand cannon. Hindi sumusuko sa pagtatangkang patayin sina Kuma at Bonnie. Habang nangyayari ito, may ilan pang kakaibang pangyayari. May natirang isang unit ng Marine na nakapalibot sa food vending machine. Si Luffy naman ay busog na busog, nakahiga at parang malaking lobo sa sobrang kinain.
Kailangan niya ang pagkain para makabawi matapos gamitin ang gear 5 laban kay Kizaru. Kung may dala ang mga marine na sea stone cuffs, posibleng mahuli nila ang isang Emperor of the Sea. Pero kapag busog si Luffy, mas delikado siya, at masasabi nating handa na ulit siya sa laban. Sa gitna nito, dumating ang nakakagulat na balita mula sa barkong ipinadala ni Saturn para patayin ang mga evacuee mula sa Egghead. Matindi silang natalo, wasak ang barko at hati ito sa dalawa. Dahil tinawag ni Saturn na warship yun, siguradong mahirap itong sirain. Isa sa natitirang marine mula sa barkong yun ang nagtangkang makipag-ugnayan kay Kizaru gamit ang Denden Mushi. Ano man ang gumawa nito, papunta na ito sa Egghead. Sino kaya ang Some-Ire sa barkong yun? Iyan ang mga kaganapan sa episode 1139, kung saan winawasak ng Buster Ball ang Egghead at ipinaglalaban pa rin ni Kuma ang buhay ni Bonnie. Pero nakakabaliw ang misteryo sa barkong pandigma na yun. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa Anisaga para lagi kang updated sa susunod na episode. Kita-kits ulit, mga ka-Anisaga.